Noong unang panahon, kailangan ng mga artista ng physical na gallery para maipakita ang kanilang gawa. Kailangan nilang maghintay na madiskubre sila ng mga curator. Kailangan nilang umasa na may maimpluwensyang tao na dadaan at mapapansin ang kanilang talento. Pero ngayon, napakalaki na ng pinagbago. Mayroon tayong napakagandang tool sa ating mga kamay. Tinatawag natin itong social media. Ganap nitong binago ang laro para sa lahat, lalo na para sa mga malikhaing tao na tulad mo. Ang iyong telepono ay hindi na lang para sa tawag o text. Ito ay naging sarili mong portable art gallery, isang espasyo kung saan maaari kang kumonekta sa mundo at ibahagi ang iyong hilig nang hindi humihingi ng permiso kaninuman. Isipin mo, ang iyong Instagram feed, ang iyong Facebook page, ang iyong TikTok videos, lahat ng ito ay mga blankong canvas na naghihintay na punuin mo. Ikaw ang curator ng sarili mong exhibition. Ikaw ang magpapasya kung ano ang ipopost, kailan ipopost, at paano ikuwento ang iyong istorya. Ito ay antas ng malikhaing kalayaan na pinapangarap lang ng mga artista mula sa nakaraang henerasyon. Ito ay isang malaking pagkakataon, pero ito rin ay isang malaking responsibilidad. Ikaw ang may control sa sarili mong narrative, sarili mong brand, at sa huli, ang sarili mong landas tungo sa tagumpay. Ang kapangyarihan ay tunay na nasa iyong mga kamay, naghihintay na gamitin mo ito ng matalino at malikhain. Ang magic ng social media ay nasa kakayahan nitong sirain ang mga hadlang. Hindi mo na kailangang nasa malaking syudad o may koneksyon sa mga maimpluwensyang tao. Ang isang tao mula sa isang maliit na bayan ay maaari nang magkaroon ng mga tagasunod at kliyente mula sa kabilang panig ng mundo. Ang iyong sining ay maaring makahipo ng puso at makapagbigay inspirasyon sa mga taong hindi mo man lang makikilala ng personal. Ang pandaigdigang abot na ito ay madalas nating ipinagwawalang bahala, pero ito ay isang revolusyonaryong pagbabago sa mundo ng sining. Ginagawa nitong demokratiko ang buong proseso, binibigyan ng bawat artista ng pagkakataon makita at marinig, anuman ang kanilang pinagmulan o lokasyon. Pero saan ka ba magsisimula? Maaari itong maging nakakabigla, alam ko. Sa dami ng platform at dami ng iba pang mahuhusay na artista, paano ka mamumukod tangi? Ang susi ay tingnan ang social media, hindi lang bilang isang lugar para mag-post ng magagandang larawan, kundi bilang isang komunidad. Ito ay isang lugar para bumuo ng mga relasyon, para ibahagi ang iyong natatanging paglalakbay, at para kumonekta sa iba na kapareho mo ng hilig. Ito ay tungkol sa pagiging totoo at pagpapakita sa mundo hindi lang ang iyong mga natapos na likha, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa na ibinubuhos mo sa paggawa ng mga ito. Ito ang unang hakbang sa pagbuo ng isang makabuluhan at matagumpay na art career online. Bawat matagumpay na kampanya ay nagsisimula sa isang simple at matibay na ideya. Para sa aming kampanyang Art Career, ang pangunahing layunin ay magbigay inspirasyon at gabay sa mga naghahangad na artista. Hindi namin gusto na maging isa lang itong account na nagpo-post ng magandang sining. Gusto naming bumuo ng isang komunidad. Nagsimula kami sa brainstorming ng uri ng content na gusto naming makita bilang mga batang artista noong nagsisimula pa lang kami. Inilista namin ang lahat ng naisip namin pagbabahagi ng mga natapos na likha, syempre, pero pati na rin ang pagpapakita ng magulo, ngunit magandang proseso sa likod nito. Naisip namin ang pagbabahagi ng aming mga paghihirap, aming maliliit na tagumpay, at ang mga totoong istorya na nagbibigay kahulugan sa aming sining. Mula sa brainstorming na iyon, bumuo kami ng 3 pangunahing haligi ng nilalaman. Ang una ay ang Art Showcase, kung saan ipapakita namin ang aming pinakamahusay na mga gawa. Sinisigurado na ang mga larawan ay may mataas na kalidad at mahusay ang ilaw. Ang pangalawa ay ang behind the scenes na haligi. Dito namin ibabahagi ang mga time-lapse video ng aming proseso ng pagpipinta, mga larawan ng aming magulo ngunit malikhaing workspace, at mga istorya tungkol sa aming mga inspirasyon sa sining. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng makataong bahagi ng artista. Gustong-gusto ng mga tao na makita ang proseso. Ginagawa nitong mas espesyal ang huling produkto at kinokonekta sila sa lumikha sa mas malalim na antas. Ginagawang mas relatable at accessible ang sining. Ang pangatlong haligi ay ang community engagement, na sa tingin namin ay ang pinakamahalaga. Kabilang dito ang pag-host ng lingguhang Q&A session sa Instagram Stories, kung saan ang mga tagasunod ay maaring magtanong sa amin ng kahit ano tungkol sa aming sining, aming karera, o maging ang aming paboritong uri ng kape.
Nagplano rin kaming gumawa ng mga interactive na post, tulad ng pagtatanong sa aming audience na magmungkahi ng tema para sa aming susunod na likha o ibahagi ang kanilang sariling gawa, gamit ang isang partikular na hashtag. Ang layunin ay iparamdam sa aming mga tagasunod na sila ay bahagi ng aming paglalakbay, hindi lang mga pasibong tagamasid. Gusto naming bumuo ng isang tunay na pag-uusap, isang two-way street ng inspirasyon at suporta. Ang pagpaplano ng lahat ng ito ay isang malikhaing proseso sa sarili nito. Gumamit kami ng isang simpleng kalendaryo ng nilalaman upang i-schedule ang aming mga post. Sinisigurado ang magandang halo ng aming 3 haligi sa buong linggo. Halimbawa, ang Lunes ay maaring para sa isang bagong art showcase, ang Miyerkules para sa isang behind-the-scenes video, at ang Biyernes para sa aming lingguhang Q&A session. Ang istrukturang ito ay nakatulong sa amin na manatiling consistent at organisado, na mahalaga para sa pagbuo ng momentum sa social media. Pinipigilan kami nito na magmadali para sa nilalaman sa huling minuto, at sinisigurado na ang aming feed ay nananatiling balanse, nakakaengganyo, at totoo sa aming misyon na magbigay inspirasyon sa iba. Ang mga hashtag ay higit pa sa isang trend. Ang mga ito ay makapangyarihang tool para maabot ang tamang audience. Isipin ang mga ito bilang mga karatula na gumagabay sa mga tao sa iyong nilalaman. Para sa aming kampanya, hindi lang kami nanatili sa generic na art. Nag-customize kami ng aming mga hashtag para tumugma sa partikular na layunin ng bawat post. Para sa nilalaman na nakatuon sa profesional na payo, tulad ng kung paano presyuhan ang iyong gawa o bumuo ng isang portfolio, ginamit namin ang @art career at art job. Ang mga hashtag na ito ay nakatulong sa amin na kumonekta sa mga naghahangad na artista na aktibong naghahanap ng practical na gabay at impormasyong nakatuon sa karera. Sinasala ang aming audience sa mga may partikular na intensyon. Kapag gusto naming magbahagi ng mas personal at nakaka-inspire na nilalaman, binago namin ang aming estratehiya. Para sa mga post tungkol sa emotional na bahagi ng pagiging artista o ang mga dahilan kung bakit kami lumilikha, ginamit namin ang mga hashtag tulad ng Art for the Heart at Pi Art Why Not. Ang mga ito ay idinisenyo upang magsimula ng pag-usap at kumonekta sa mga tao sa mas malalim, mas emosyonal na antas. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng produkto. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng isang damdamin at pagbuo ng isang komunidad sa paligid ng isang ibinahaging hilig. Ang maingat na pagpili ng mga hashtag na ito ay nagbigay daan sa amin na iayon ang aming mensahe at siguraduhin na ito ay tumutugma sa tamang tao sa tamang oras na lumilikha ng iba't ibang daloy ng pakikipag-ugnayan. Ang pagpili ng tamang platform ay kasing halaga ng pagpili ng tamang hashtags. Habang ang Instagram ay mahusay para sa mga visual, nagpasya kaming gawing pangunahing plataporma ang Facebook para sa kampanyang #ArtCareer. Bakit? Dahil nag-aalok ang Facebook ng hindi kapani-paniwalang versatility. Maari kaming mag-post ng mga high-resolution na larawan sa mga album, magbahagi ng mahabang text post para magkuwento ng mas malalim, mag-upload ng mahabang video para sa mga tutorial, at gumawa ng mga event para sa mga online workshop. Bukod pa rito, ang feature na groups ng Facebook ay isang game changer na nagpapahintulot sa amin na bumuo ng isang nakatuon, magkakaugnay na komunidad kung saan ang mga miyembro ay maaring magbahagi ng kanilang sariling gawa at suportahan ang isa't isa ng direkta. Ang demograpiko sa Facebook ay gumanap din ng malaking papel sa aming desisyon. Mayroon itong malawak na user base na kasama hindi lang ang mga batang artista, kundi pati na rin ang kanilang mga magulang, mga potensyal na kliyente, at maging ang mga may-ari ng gallery mula sa iba't ibang henerasyon. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagbigay ng mas mayamang batayan para sa koneksyon at pagkakataon. Ang matatag na tampok ng pagbabahagi ng platform ay nangangahulugan din na ang aming nilalaman ay may mas mataas na pagkakataong maging viral at umabot sa labas ng aming agarang bilog ng mga tagasunod. Sa pagpili ng Facebook, hindi lang kami nagpo-post sa kawalan. Estratehiko naming inilalagay ang aming nilalaman sa isang dinamikong ecosystem na idinisenyo para sa pagbuo ng komunidad at mas malawak na abot. Sa buong paglalakbay na pagbuo ng isang online art campaign, natutunan namin ang mga aral na higit pa sa mga sukatan ng social media. Ang pinakamahalagang aral ay ang kapangyarihan ng pagkamalihain at pagtitiyaga. May mga araw na walang ideya, o kapag ang isang post na kinagigiliwan namin ay hindi gaanong nakakuha ng engagement.
nakakapanlumo. Ngunit tulad ng pagtatapos ng isang mahirap na pagpipinta, natutunan naming ituloy. Kailangan naming maging patuloy na malikhain, hindi lang sa aming sining, kundi sa kung paano namin ito ipinapakita. Natutunan namin na ang pagtitiyaga, ang simpleng pagkilos ng pagpapakita araw-araw, ang tunay na bumubuo ng momentum, at nagiging makabuluhang tagumpay ang maliliit na pagsisikap. Ang isa pang mahalagang aral ay ang kahalagahan ng pagiging bukas sa feedback at pagiging organisado. Aktibo naming tinanong ang aming audience kung ano ang gusto nilang makita at nakinig sa kanilang mga mungkahi. Ang pagpapakumbabang ito ay nakatulong sa amin na mapabuti at makalikha ng nilalaman na tunay na nagsilbi sa aming komunidad. Kasabay nito, ang pagpapanatili ng isang kalendaryo ng nilalaman at pagpaplano ng maaga ay nagpapanatili sa amin mula sa pakiramdam ng pagkabigla. Ang pagiging artista ay minsan nakakagulo. Ngunit natutunan namin na ang pagkakaroon ng istruktura para sa aming trabaho sa social media ay nagbigay sa amin ng mas maraming kalayaan upang maging malikhain. Ito ang balanse sa pagitan ng organisadong pagpaplano at kusang pagkamalikhain na nagpapanatili sa isang kampanya na napapanatili at epektibo. Natuklasan din namin ang malalim na halaga ng empatiya at responsibilidad. Kapag mayroon kang platform, mayroon kang boses, at mahalaga na gamitin ito para sa kabutihan. Ginawa naming punto na suportahan ang ibang mga artista, ibahagi ang kanilang gawa, at lumikha ng isang positibo at hindi mapanghusgang espasyo. Naintindihan namin na sa likod ng bawat account ay isang tunay na tao na may tunay na damdamin. Ang pakiramdam ng responsibilidad na ito sa aming komunidad, ang aming kapwa, ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa aming trabaho. Hindi lang ito tungkol sa aming sariling tagumpay, kundi tungkol sa pagangat ng iba kasama namin at pagpapalaganap ng isang kultura ng paggalang at paghihikayat. Sa wakas, ang pinakamalaking aral ay ang pag-aaral ay hindi tumitigil. Ang mundo ng social media ay laging nagbabago, lumilitaw ang mga bagong platform, nag-update ang mga algorithm, at dumarating at umaalis ang mga trend. Upang manatiling relevante, kailangan mong maging isang lifelong student. Kailangan mong maging handang mag-eksperimento, umangkop, at matuto ng mga bagong kasanayan. Ang isang matagumpay na art career, online man o offline, ay hindi lang tungkol sa talento. Ito ay kombinasyon ng iyong pagkamalihain, iyong pagsusumikap, at iyong karakter. Ito ay tungkol sa pagbuhos ng iyong mabuting pagpapahalaga sa iyong trabaho at pagbabahagi ng iyong puso sa mundo. Isang post sa bawat pagkakataon.